So, good morning po. We're fourth year nursing students from Nightingale and i-interview lang po namin kayo for our course requirement for our subject transcultural nursing. So, this will be about decent work and employment sa context po ng NCM 120. So, there will be questions po, 9 questions na itatanong namin sa inyo and then we'll give you time to answer. I'm Alessandra Heather Palo and this is my partner. I'm Geraldine Pagano po. Okay, so I will begin with the question. So, first question po is, can you please introduce yourself and provide some background on your nursing career and experience? Okay. So, my name is Ana Grace Palo. So, ayan, mag-apelido tayo ha. So, introduce ko ba yung relationship natin? Pwede ba? Pwede naman po. Okay. Pwede. So, my name is Ana Grace Palo. Relative of Alessandra Palo. Okay. So, my background as regarding my nursing career and experiences. So I graduated year 1993 at St. Michael's College of Laguna. So, and then after that, on the same year, I took my board exam, August 1993, tanda ko pa. And then yung result was released on the same year too. And then, 1994, so the license was released 1994. So during those time, hindi ka pa pwedeng mag-work. Syempre wala ka pang license. So nung ni-release yung license ko, nag-volunteer agad ako as a ER nurse sa JP Rizal. Kasi during those time namin, kaya nauso yung yung nursing ganyan, in demand sa US. Tapos nung actually that was 1990s. Kaya na-influence ako maging nurse kasi yun yung uso nung araw. No, kasi ang daming demands coming from iba-ibang bansa din na nag-hire ng nurses. Anyway, so nung gumraduate ako 1993, biglang nawala yun. So, ang dami namin gumraduate ng nursing. So, anong nangyari is lahat ng hospital halos puno na ng mga nurses. Ang nangyari noon, 1994, ni-release yung license namin, pwede na kami mag-work. So, before ka mag-work, syempre hanapan ka ng experience as a nurse. So, ang nangyari, nag-volunteer muna kami. I volunteered as ER nurse sa JP Rizal, yun yung available na spot. At saka sa Los Baños Doctors Hospital. Actually, sa JP Rizal, dyan sa Calamba, Laguna, so voluntary yun, walang sweldo. Basta mag-gain ka lang ng experience. Yun yung habol mo ER nurse. Tapos, nagkaroon ng vacant sa Los Baños Doctors Hospital. Lahat ng kailangan applyan mo talaga. Napasok ako sa Los Baños Doctors Hospital as ER nurse. Experience ko doon maganda. Syempre, gusto ko yung sa ER kasi fast-pacing ba? Hindi katulad sa ward na yun yung pasyente mo. So anyway, so ER nurse, palibasa newly graduate, hindi ako nakaka-focus. Ang nangyari kasi noon, maliit yung sweldo. So every time merong emergency na kailangan mo i-transfer from, halimbawa, kasi hindi naman ganun ka-high-tech nung araw yung hospitals. So pag kailangan ng special parang treatment, pinapadala ka, ita-transfer sa UST, saan pa ba yun? Yung sa Manila, yung mga hospital sa Manila talaga. So, tina-transport yung patient. Ako yung sinasalo ko yun kasi mas malaki yung bigayan doon. So, kahit wala akong experience talaga, being yung bagong hire na nurse, kailangan i-grab niyo lahat yung opportunity na may experience nyo. So, kahit takot ako noon kasi bagong graduate ako, walang experience. Although meron akong mga ER experience doon sa JP Rizal na.
ginagrab ko yung opportunity na ako yung mag-transfer ng patient from from Los Baños to Manila. So, andun yung risk kasi, ano yun parang yung mga pasyente na yun parang anytime pwede mamatay during transport. Pero, ang ganda ng experience mo as gano'n. Tapos, after ng LBDH, nag-ER nurse ako, open ang Calamba Medical Center sa Crossing Calamba, Laguna. CMC. Are you familiar with CMC Hospital? Yun. So, CMC naman, ang naging experience ko doon, so uso nung araw yung industrial nurse. No? Ano po yun? So, yung mga hospital din noon, puno ang OR, puno ang ER, puno ang ward. So, yung isang doctor doon, I remember the name Dr. Gayod, ay siya yung may hawak ng industrial office sa CMC. Yung industrial office, parang siya ang in-charge, yung doktor na yun ang in-charge sa mga lahat ng companies sa Kabuyao. Santa Rosa, Kabuyao, kailangan may doctor, di ba? Sa mga So, siya yung doctors doon, hawak niya yun. So, sa kanya din manggagaling yung mga nurses. So, yung mga company nurses. Isa ako doon sa, maswerte pinili niya na maging, company nurse. Na, nung time na yon yung company nurse ng Concepcion Industry, yung gawaan ng aircon, naka-leave. So, kailangan merong kapalit. So, yun yung experience ko naman doon. Pinadala niya ako doon as a company nurse. So, doon as company nurse, ayun, ka doon ka sa clinic, ikaw ang in charge doon. So, every time na may pumunta sa yung employees, ikaw yung magte-take ng vital signs, ikaw yung pagka merong nasugatan, ikaw yung mag-first aid. Tapos, pagkatapos nun, meron din yung tinatawag pagka company nurse ka, yung annual physical employment or physical ng mga employees at newly hired. So, ikaw din yung in charge doon. So, yun yung mga experience ko as company nurse. So, that time, palibhasa, yung doctor nga ang boss ko, yung salary, hindi ka employee nung kumpanya na yun. So, under ka ni Doktora Gayon. Wala akong sabihin na benefits. Hindi ako binabawasan ng SSS, hindi din ako binabawasan ng pag-ibig, hindi ako binabawasan ng tax. So, nakukuha ko yung salary ng buo, kaya lang, wala akong benefits. Ang ginawa ng doktor na yon, palibasa nga, medyo nagustuhan niya ako. Kasi talagang, ibigay mo lahat yung mga, nagustuhan niya ako. So, from 8 to 5 na nasa company ako, papasok pa ako sa Calamba Medical Center, sa CMC, from 5 to 10 p.m. Nasa hospital naman ako. So, doon sa hospital, para maging consider pa rin akong employee ng CMC. So, doon, binibigyan ako ng benefits. Meron akong SSS, may pag-ibig, may tax, etc. No? So, yun yung papasok yung tinatawag nyo na magiging question nyo about decent work. Anyway, so dito pa lang tayo. After, maging company nurse ako doon, ang dami eh. So, talagang gusto ko talaga magkaroon ng work. No? So, wala akong tinatanggihan. So, 8 to 5 ako doon sa company. After ng 5 to 10 doon sa CMC, sa hospital. After 10 o'clock, bawa merong kailangan na nurse pa doon sa company, may panggabi. Ginagrab ko yun. So, 10 o'clock, pupunta naman ako doon sa kabilang company. So, ang shifting nun ay third shift, so 10 to 6 in the morning. Ang gagawin ko, hindi na ako uwi sa amin. Papasok na ako ulit doon sa isang company, doon ako maliligo. Doon naman, dire-diretso na yun. So, oo. Kasi kabataan ka, gusto mo talaga magkaroon ng experience. Tsaka, sumusweldo ka, parang ang sarap ng feeling na meron ka ng sariling sweldo eh. So, tsaka doon lumalaki yung salary mo. Kasi nung araw talagang maliit lang yung
rate ng nurses, minimum lang talaga. Mas malaki pa nga yung sinusweldo ng mga, ano tawag doon, yung mga contract workers sa mga companies, yung mga ganon. Mga contractual, mas malaki pa nga sinusweldo nila eh. Maliit ang salary. So, lahat ng opportunity na pwede mong i-grab, kinagrab ko talaga nung araw. Kaya, ayun, medyo, mahirap pero masaya. Anyway, yun yung magmo-mold sa'yo eh, yung ganong mga experiences. Yeah. So, dahil masipag ako, so hindi ako regular employee ng conception industry, sabi ko nga wala akong benefits. Merong isang nag-open na company sa Kalamba. Sa Kabuyaw tong conception industry. May nag-open na isang company sa Kalamba na i-absorb yung nurse. So, meaning hindi na ako magiging under ni Dr. Lagayon. So, i-absorb ako nung company, yun na yung magiging employer ko. So, ibig sabihin, meron na akong benefits doon. And, mas malaki yung, naging doble yung salary ko eh. So, from 3,500, naging 7,000. 7,000 during those time. So, ang laki, di ba? So, ayun. Tuwa ako nun. Company nurse din yon. Kaya lang, as company nurse, hindi ganun ka busy. So katabi mo yung HR manager. So company nurse, nursing assistant ka din. HR assistant. So, naging work ko doon? Marami din. So yun din, pagka may physical exam ang mga workers, ikaw yung mag-a-attend. Pagka mayroong mga nasusugatan, ikaw mag-first aid. Pagka yung kailangan nila ng leave, like sick leave, maternity leave, paternity leave. So, ikaw ang mag-aasikaso ng mga papers para isubmit yun sa SSS, yung mga ganun. So, from Curitsu, ang dami kong pinasukan, na 7 years ako doon, 7 years yata, or 5 years, hindi ko na matandaan. Anyway, meron akong na dati kong classmates nung college. Nakita ko siya sa Walter Mart. Sabi niya, Grace, gusto mo maging clinical instructor? Sabi ko, clinical instructor? Wala naman akong experience as teacher. Paano ko mag-clinical instructor? Sabi ko, paano ko pala napapasok? Sabi niya, Grace, gano'n, kung gusto mo, magkano sabi ko, magkano sabi mo? Let's say, 20,000. During those times, Sabi ko, 20,000. Sige, pasok ako dyan kahit wala akong experience. Nakakasan lang talaga ng loob. So, sabi ko, paano yun? Syempre, para maging teacher ka, kailangan, syempre, meron kang, experience ng teaching experience. Wala akong teaching experience. Madali lang, sabi niya gano'n. Hindi ko muna yung pinansin. Hanggang sa, ayun na nga, ewan ko ba, parang nagsawa na ako dun bilang company nurse. Kasi nga, meron din ako mga apply abroad. Kasi nag-boom na naman ng nursing abroad. Actually, nag-apply ako. So, parang yung mga employer from US nagpupunta ng Philippines para encourage ng mga nurses talaga to go abroad. Ang kagandahan nun, ikaw pa yung mamimili anong country yung gusto, anong state ang gusto mo. Okay, so pila kami noon sa Manila Hotel. Doon sila nag-conduct na interview. Yeah. Ang dami namin. So, ilan lang yung mga nakapasa. So, sabihin na nakapasa ako noon. Kaso, ang requirements, you have to take your NCLEX, you have to take your TSE, you have to take your IELTS. Ang daming exam. And then, yung NCLEX exam, you have to take it, pinakamalapit ay Guam. Alam mo na, nag-work ka, parang ayaw mo bitawan yung work mo kasi kailangan mag-concentrate. Tapos kailangan mo na naman ng money. Kasi, how much yung board exam nung araw? Tatlong exam yon. And then sa US mo pa, sa Guam mo pa iti-take. Ikaw ang mag-shoulder lahat ng expenses. Yeah. So, ang employer lang, pagdating mo doon ba, binigay mo na yung nakapasa ka na ng NCLEX, binigay mo na lahat yung mga requirements na sila lang yung libre ka na pagpunta doon. Pero other expenses, sa'yo yun. Kaso, during those times, magastos, hindi ko kaya. Nahiyan ako sa nanay ko noon. Kasi nga, syempre, diba,
nahiya naman na ako. At saka, nanghinayang ako na malaki na yung sweldo ko dito sa sa company. During those times, ha. Tapos, yun na nga, na-encourage ako nung isa na namang kaibigan ko na pumasok sa Perpetual maging CI. So, ginrab ko yun. Nagpa-interview ako. So, certain na naman ako kasi yung Dean of College of Perpetual nung time na yun ay Dean ko din. Ay, teacher ko pala. CI ko nung college sa St. Michael. So, anyway, hindi naman basta-basta ka makakapasok. Kailangan, mag-teaching demo ka. So, kinapalang ko mukha ko, pinaghandaan ko, nag-teaching demo ko, pumasa ako. So, yun, nakapasok ako as clinical instructor doon. Provided you have to have your master's degree. Okay? Wala akong master's degree, paano ko nakapasok? You have to have at least 18 units of, Enrolled. sa MA. Yeah. At least nag-enroll ka. So, nag-enroll ako sa Arellano University, 18 units. So, Monday to Friday, nasa school ako, nagtuturo. Ang laki na bigayan doon. Sabihin ko sa inyo, sumusweldo ako doon ng 50,000 pesos nung time na yon. That was way back 2005. Ang laki. Kaya tuwang-tuwa ako noon. So, talagang lahat ng kahit mahirap at kahit wala kang experience, talagang ginrab ko talaga yun. Basta lahat, tanggap lang ng tanggap. Kahit, parang first time mong ganun, kabang-kaba ako. Pero okay lang. Sabi ko, paghahandaan ko. So, yun. So, from 8, biro nyo yung klase namin is Monday to Friday. At 7 a.m., nagtuturo na ako sa ng Fundamentals of Nursing. Hawak ko nun ay second year college. So, meron pa, aside from Fundamentals of Nursing, may iba pang subjects yun. Tapos mag-duty pa kayo sa mga, ang tawag dito, ano nga yung pag second year, nalimutan ko na. Sa mga po. Sa mga health center, mga ganon. Di ba, may, so doon, ang dami. So, pagkagaling namin ng duty, babalikan naman kami sa school para magturo naman sa afternoon. Talagang 7 a.m. up to 8:30 in the evening yung class ko. So, magkano yung per hour mo doon? So, talagang, inano ko yan. Tapos, Saturday, Sunday nga, nasa Arellano University ako. Ang hirap kasi, parang, nag-aaral ka, tapos nagtuturo ka, tapos kailangan mong tapusin yung MAN mo. Sabi ko noon, ayoko na yata, hindi ko na kaya. Kasi, aside from nagtutuition, hindi ka na mahal, yung oras mo, paggagawa ng thesis writing, i-depends mo yun eh. Parang bumagsak ako yung first defense ko. Parang ayoko na, ang hirap pala, ganan. So, pero, na-motivate ako, sabi ko, kailangan matapos ko to. Ganon. So, nagdire-diretso. Ang galing naman kasi, mahal din yon yung mag-ano ka ng Masters of Art in Nursing, MA. Ang mahal na tuition fee, bayad mo sa mga advisor mo, ganon. Ewan ko, ba't sinwerte din ako nung time na yon? Dahil noon time na yon, gagastos ka talaga ng 100,000 din sa masters. Ang Arellano University, bigla nilang, ewan ko kung ano nangyari, at tinanggal nila yung fee sa advisor. No? So, wala kang pabayaran sa advisor mo. Tapos ang naging advisor ko pa doon, si Dean Rosita Bulanadi, Dean of College of Nursing ng Arellano University, na siya ang tinatawag namin na walking MS. Sa ulo niya ang MS book. Idol namin siya. Ang galing-galing niya. Naging advisor ko siya. Tapos, tuwan-tuwa ako, sinasama niya pa ako sa bahay nila para turuan ako doon sa thesis ko, no? Tapos, nung nakapasa ako sa, thesis defense ko, tuwan-tuwa siya kasi ang taas ng grade ko, 94 yata ako, no? Tuwang-tuwa siya. Tapos sabi ko, din idol na idol kita kasi, kaya ako gustong magturo din noon. Ang galing niya, sabi mo. Lahat sa ulo niya ang MS. Tapos, ang bait-bait pa. Tapos, talagang, sinwerte ako nung MA ko, konti lang binayaran ko na tuition fee.
Hindi ako ganun gumastos ng 200,000. Yung iba, gumagastos talaga ng up to 200,000. Yung batch namin, sinuwerte. Talagang swertihan. May kasamang dasal yon. Kaya, lahat ng mga journey ko as a nurse ay, ayun, mga memorable, maganda, ganun. Walang masyadong hirap, ganun. Kaya, samahan nyo ng dasal. So, imagine, di ba, imagine nyo yung, hindi ako masyadong in-interview, basta nakita lang yung mukha ko, siguro lagi ako nakangiti ka na. Wow. Pasok ka na, gano'n. Tawagin mo nga, bagong doon, yung si Doktora Gayod, medyo strict yon. Sabi niya, tawagin mo nga yung maputing babae doon. Sabi niya, gusto ko siya. Wow. Tsaka yun, medyo matara yon. Pagka yun na ang tumawag, kasi nung araw sa hospital, walang telephone na ang tinatawag namin walkie-talkie, parang ganon. Pag siya na yung nag-walkie-talkie, meron kasi silang call sign. Ayaw na nila sagutin kasi mataray nga. Gagawin nila, ibibigay nila sa akin. Grace, kung mas sumagot. Kasi, sabi ko, pag siya tumawag, kailangan alert kayo kung ano yung niya. Iuutos niya sa inyo. Kasi ayaw niya ng syung-syung. Parang ganon. Ayaw niya ng So, kailangan talaga alert ka sa lahat ng mga doctor's order. Anyway, so, ayun, sa perpetual, in 2 years' time, so from 2005 na andun ako, 2007, I graduated sa Masters of Art in Nursing, major in MS. Major in MS. MS major to. Okay. So, yun, 2007, nag-graduate ako ng Arellano. Up to 2009, nagturo ako ng perpetual. So, during those time again, ang daming nursing. Sa year 2005 to 2009, nag-boom ang nursing na naman. So, halos lahat ng mga schools all over Philippines nag-open ng College of Nursing, even STI. Na, diba, sila sa mga IT, right? Hindi naman sila College of Nursing, nag-open din sila ng So yung College of Nursing nung year na yon ang naging bread and butter ng mga ng mga schools. Kasi ang daming nag-enroll ng nursing hanggang sa nung mag-year 2008, 2009 nawawala na naman ang demand ng nursing. So, yung 7 sections namin sa perpetual naging 3 sections na lang. Ilan kaming clinical instructor? 30 plus. 30 to 40 yata kami. Isa-isa kayong tatanggalin kasi wala nang estudyante eh. No? So, anong doon? Syempre, first come, first serve, parang ganon. Sino tatanggalin? Yung mga medyo nahuli nang pumasok, maiiwan doon yung mga pioneer. So, bago mangyari yon, nag-apply ako abroad. So, yung journey ko naman sa abroad ay maganda din yung experience ko. May time ba to? Maganda din yung experience ko abroad. So may agency, kailangan talaga tapusin yung as much as possible. Huwag kayong titigil as RN lang, as BSN lang. BSN RN. Tuloy nyo as MAN or mag-PhD pa kayo. Kasi kung hindi ko tinapos yung MA ko, di ba sabi ko ayoko na. Buti tinapos ko. Kasi naging in demand naman ang clinical instructors sa Saudi Arabia. Okay? Ang bigayan doon ay 150,000 and above. So, ang dami na namang nag-apply. 150,000 saan ka? So, ang dami na naman kaming nakapila nag-apply sa Saudi Arabia. Papunta. Hindi lang Saudi Arabia, Lebanon. Basta naging intiman doon ng clinical instructors. Provided may master's degree ka. Kung wala, hindi ka pwede. So, nag-apply ako online. No? May agency akong in-applyan online. Tapos yung agency na yon, tinawagan ako. Sabi nila, meron kaming interview for ready visa for Saudi Arabia. Okay, so pila kahit ang tagal from 8 a.m. na interview kami siguro 3 p.m. na. No?
Tapos nung matapos yung interview, ang pinrioritize nila mga English teacher, hindi clinical instructor. Sabi ko, akala ko ba clinical instructor, bakit English teacher? Yung sabi, sorry na lang po, ito po yung mga English teacher talaga yung nila. Anyway, so after nun, yung same agency na yon, umuwi na kami, sabi, tawagan na lang namin kayo. No? O di, nagtuturo pa ako nun sa perpetual, iniiwan ko pa ng estudyante ko nun sa sa mga nurses doon. Sabi ko, may interview lang ako, bahala ako sa mga estudyante ko. O yung kakayain niya. So anyway, nagpaalam naman ako nun sa coordinator ko. Sabi ko, ma'am, meron akong interview, kailangan lang talaga. Sabi ko, pinayagan naman ako. Tapos, tumawag na naman yung agency na yan. Sabi niya, ma'am, may interview uli, panibagong employer from Saudi Arabia uli. Sabi ko, naku, baka totoo ba yan? Baka mamaya, kasi tumatakas lang ako dito sa, meron akong pasok Sabi ko, tumatakas lang ako. Sabi niya, ma'am, bahala po kayo kasi ito pong paper nyo ay 7 lang kayong napili ng College of Dean of Nursing ng Jaysan University. Sabi ko, ha? 7 lang kami napili? Yes. Among makapal na maraming piles ng applicants, 7 lang daw kami napili. Sabi ko, sigurado ka pa dyan? Sabi niya, oo. Ma'am, ika-cancel ko ba? Hindi. Sabi ko, pupunta ako dyan. Sabi niya, yeah. Tapos yun, ready visa daw. Sabi ko, anong ibig sabihin ng ready visa? Sabi in 1 or 2 weeks, aalis na. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, sige. So yun, oo. Punta ako doon, pila kami. So 7 lang talaga kami. In-interview kami ng, grabe, yung Dean of College of, hindi lang siya Dean ng College, Dean siya ng University ng Jaysan, no? Sa Saudi Arabia. Grabe, ang pogi. Talagang, he looks like prominent talaga yung, kala mo king, ang dating. Ganun. Sabi ko, oh my God, sabi ko, ito ba yung mag-i-interview? So, kailangan galingan mo na talaga. Ginalingan ko din, kahit pa paano. So, yun, nakapasa, sabi niya, okay, ready visa to. Sabi niya, so, yung ready visa na yon, wala kaming agency. So, yung agency na tumawag sa akin, tinanggal kami doon. So, ibig sabihin nito, direct hire. When you say direct hire, wala kang babayarang, anong tawag doon? Processing fee. Wala kang babayarang fee. Oo, wala. Sabi ko, talaga? So, yun. So, parang lahat kami ay 12 kami na, kasi meron pang, hindi lang nurses So, meron pang English teacher na kinuha, merong history teacher, may iba-ibang teacher na So, lahat kami 12. So, direct hire yun. Pagdating doon, sa Department of Labor and Employment, kami na naglakad ng papers namin. So, hindi namin alam kung saan kami titira pagdating doon. Kasi walang malinaw na wala ka kasing agency na mag-a-assist sa'yo. So dito kayo titira, ito yung housing nyo, ito yung nyo, stay, yung mga benefits nyo. Walang gano'n na basta ginrab na namin kasi ang salary na is 150,000 and above. No, so yun. So kasi sabi namin, sige na nga, kahit saan na lang, kahit magdala kami ng unan at kumot, kahit doon na lang muna kami matulog sa airport. Walang problema, basta na sa Saudi Arabia ka na. Anyway, tapos yun, pagdating doon, nakakatuwa kasi, so wala kami masyadong binayaran. Binayaran lang namin sa, siguro 20,000 pesos lang. Hindi yung 100,000 na. Kasi, pag kami agency ka, ang bayaran dyan, whatever is your salary, yun din yung, yung sa agency. So, wala kaming binayaran, wala kaming agency. So, parang 20,000 lang noon ang nagastos ko. So, naandun na kami sa Saudi Arabia. Welcome from Jaysan University. Nursing, clinical instructor from Philippines. Yung mga ganun, sabi ko, may paganyan talaga. Ibig sabihin talagang legit. No? Hindi yung lang. So yun, may welcome, ganun kami. Tapos sabi ko, saan kaya, gabi na kami nung dumating doon, saan kaya tayo matutulog? No? So pagdating namin doon, binigyan kami lahat dinala kami sa isang hotel, malaking hotel. Yung pala, meron kaming kanya-kanyang rooms. Although, 2 pala sa isang room,
pero ang laki ng room. Tapos tig-isa pa kayo ng bed. Sabi ko, wow, sabi ko, iba yung treatment, yung palang iba na yung treatment. And then, pagdating doon, ang ganda ng salary. Binigyan kami ng 20,000 Saudi Riyals para payment na yun sa buong year na kung kukuha ka ng housing, sa'yo na yon. And then another 10,000 para naman sa sa mga furnitures daw, ganan. At bukod pa yung salary mo. So, in short, ang ganda nung naging experience ko doon kasi yung university na yon, first time nilang nag-open ng College of Nursing para sa mga local na female student. So kami ang nag-open ng College of Nursing doon sa Jason University para sa mga babae na local, no. So ayun, ang ganda naging experience namin doon. So 5 years ako doon. Maganda talaga, pati salary, pati benefits, biro mo, libre ka ng airplane, libre ka, kung gusto mo magpapunta doon ng family members mo, libre din nila yon, aeroplano, lahat. Pag magbabakasyon kami, yung 2 months vacation namin, bayad yun. So, yun, ang ganda ng experience ko. Kaso, nakilala ko ang daddy ni Sandra. Ayan na. So, from Saudi Arabia, na ang ganda-ganda ng salary ko, nakilala ko ang daddy niya. 2013, 2013, nakita pa kami na parang gusto ko lang pumunta ng US para magbakasyon. Kasi nga ang ganda ng ko sa Saudi Arabia. Nagpa-interview ko sa American Embassy. Binagsak ako sa interview. Wala daw akong, ang tawag doon, yung parang something na mag-hold sa'yo para hindi ka mag-attempt maging PNP sa US. Kasi single ako. Sabi ko, no, I have a lot of money. Sabi ko, maganda yung work ko dito sa Saudi Arabia. Babalik ako. Sabi ko, gusto ko lang mag-tour sa US, pero babalik ako. Wala, talagang single, ganun. Tapos sabi niya, where is your family? Sabi ko, wala, nasa Philippines. Sino kasama mo dito? Sabi ko, wala, ako lang. Sabi ko, I'm with my friends. Ganun, sabi ko, talaga binagsak nila ako. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, magtutour lang naman ako. Anyway, so ang ginawa ng daddy niya, ayun, sabi niya, gusto mo petitionin kita? Okay, so, sabi ko, fiancé. Okay, so, para makarating ka dito. So, fiancé, ang bilis pala lumabas ng visa. So, in 6 months, nakuha na. Lumabas yung visa. Ngayon, sabi ko, oh my God. Sabi ko, teka muna, ano ba yan? Sabi niya, kailangan makapunta ka dito within 6 months, kundi mawawala ako. Sabi ko, sabi ko, sandali. So, pag pupunta ako niya, kailangan permanent na andyan na ako. Ayun, walang diba? uwian. Walang uwian na yun, wala nang balikan. Sabi ko, teka lang, sabi ko gano'n. That was March yung lumabas yung visa. Kailangan makarating ka na doon kasi parang ma-expire ng visa sa September 2013 yun, ha. Ayun. Sabi ko, teka lang muna. So, March, magbabakasyon kami ng May. Pauwi kami ng Philippines, dun sa Bago pa ako nagbakasyon, tinaasan pa ako ng another 2,000 Riyals ng Jason University. Sabi ko, oh my God, ano ba talaga? Career or love life? kayo kaya? Diba? Sabi nung employer ko, yung pinaka parang CEO, president, ang bait niya. Sabi niya, Grace, family is important. Sabi ko, Sabi ko, oh my God. Pagdating ko sa Amerika, wala akong pera. Kasi wala akong trabaho. Hindi naman ganun ka-rich ang daddy niya noon. Anyway, parang hindi naman. Parang start from scratch ulit. Oo, gano'n. Kasi, medyo, nagkita pa kami ng daddy mo noon sa Dubai ata. Sa Dubai. So, gumastos kami nagbakasyon pa kami. So, talagang, from scratch talaga ko, oh my God, sabi ko, paano yun? Although may ipon ako, sabi nung importante yung family. Ngayon, sabi niya, kung gusto mong bumalik dito, welcome ka, sabi niya sa akin. Okay, sabi ko, pumayag na ako. Meron naman akong babalikan in case. So, sabi ko, okay.
So, pumunta ako ng US, wala nang balikan. Kasi nga, andito ka na eh. Sabi ng daddy niya, mag-take ka na ng board exam. Sabi ko, paano ako mag-board exam? Hindi ko talaga wala kung alam kung paano ako magsisimula sa US. Sabi naman ng daddy niya, huwag ka muna mag-work kasi pag nag-work ka, hindi mo na ma-enjoy ang US. Kasi magdadire-diretso ka. So, hindi ako nag-work. Anyway, sinuwerte naman yung dad niya, nakapunta ng Afghanistan. Medyo naka-LL kami noon. No? So, nakapunta siya ng Afghanistan, naka-LL ng konti. Tapos, doon ako nung dumating sila Sandra, 2 years, doon sabay-sabay kami naghanap ng work, kami tatlo. Diba? Umaka tayo doon sa taas. Nakapasok siya doon sa Red Ribbon. Red Ribbon, si Alex sa Jollibee. Ako naman doon sa School of Nursing. May School of Nursing doon. Nakapasok ako. So, doon sa School of Nursing, naka 1 year yata ako doon. Sabi ko, ayoko ng ganito kasi ang liit ng sweldo ni Basans. $10 lang yata per hour. Kung ayoko ng ganito, sabi ko parang So, talaga nagpumilit ako. Pumasok pa nga akong as caregiver yung nursing care home. Hindi ko kinaya yon. Kasi hindi ko talaga kinaya siya. Ayoko nung gano'n. Imagine mo may aalagaan kang isa tapos 8 to 5, naghihintay ka, wala kang ginagawa. Boring. Tapos ang liit din ng bigayan ng parang $16 per hour. Anyway, so si Tita Noemi noon, sabi niya, Grace, why not maging ka? So, dialysis technician. Sabi ko, dialysis technician? Sabi ko, ba't kailangan ko pang so, you have to take certification. Sabi ko, ba't ko kailangan? Kaya nurse naman ako. May master's pa nga ako sa Philippines. Pwede na siguro. Hindi, iba dito sa US. So, kailangan talaga certified ka. So, yun, nag-aaral ako ng dialysis technician 1 month. Nakapasa, na-certify. Tapos, swerte din kasi yung mga teachers doon ay employee ng Satellite Healthcare Dialysis Center dito sa US. So, ang bilis ko din nakapasok. No interview. Kasi pagdating ko doon, yung manager, Filipina, na kakilala ng dad ni Sandra. So, wala na interview. Pasok na. Pasok. Okay? So, pero kahit gano'n, ginagalingan ko sa lahat ng pinapasukan ko. Even nung nasa Saudi Arabia, talagang ginalingan namin. So, panay ang pa-thank you sa amin ng mga colleague. Mamaya natin pag-usapan yung barrier, yung mga anyway. So, doon, nagpasalamat sa amin yung mga estudyante kasi local sila, hindi sila marunong mag-English. Nung gumraduate sila, natuto sila mag-English kasi one of the ng requirement ng Dean of College of Nursing ni Dr. Faisal is do not learn how to speak our language. Sabi niya, kailangan yung mga estudyante has to speak English. So, local, nung una, ang hirap talagang, nagsasalita sila nagbabad note sila sa inyo sa language nila. Alam namin we don't like English. Ganun pa, we don't like English. Headache daw. Sabi nila. So, pero nung nakagraduate, naku pa na yung pasa, Mom, thank you, we learn English. Sabi nila, kasi yung palang, sabi niya, yung mga doctor's order is written in English at yung mga doctors sa hospital ay English speaking. Sabi ko sa inyo So, yun. Salamat yung mga estudyante na gano'n. So, yun. So, nung nakarating naman ako ng US, nag-dialysis technician ako. Nung nag-dialysis technician ako, ang baba ng salary nun, pero tuwang-tuwa na ako ng $19 pa nga $19 per hour. Ibig sabihin ng dialysis technician, hindi involved ka lang sa patient care, magka-cannulate ka lang ng pasyente, yun lang. Tapos, kailangan aralin mo yung machine, assessment. Pero, hindi ka nurse. Technician ka. Under ka ng nurse, ng registered nurse. So, challenge ako nung boss ko, kailangan yun ng nurse. Kasi alam niya, nurse ako. Sabi ng manager ko, Grace, mag-take ka na ng board exam. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, ganun, hindi ko na kaya mag-review. Sige na, mag-take ka ng board exam. Kailangan ko ng nurse. Sabi ko, badly needed talaga ang nurse. Kulang tayo. Sabi ko, paano ako mag-re-review? Wala namang review center dito. Sabi niya, basta bigyan kita ng mag-off ka. Sabi niya, kahit 10 days, kahit 20 days, mag-off ka. Maghanap ka ng review center.
So kakahanap ko ng review center, nakakita ko Rachel Allen. Review center. Kasi marami dito, 2 days, meron akong nakita, 2 days lang. Imagine 2 days, binayaran ko 400. Tapos yung mga tinuturo nila sa akin, mahilig akong magbasa. Alam ko na, yun yung nasa book. Sabi ko, parang walang challenge. Tapos, yun nga, nakakita ko, Rachel Allen, sabi nila, 10 days, magko-conduct sila dito, doon sa hotel sa may malapit sa airport. So yun, sinumerte ako, 600 lang ang bayad ko noong 10 days, pero mahal yun ha. 600, so inano ko yun, 10 days review, yung mga basic at saka yung ano lang talaga importante, binigay nila. So imagine, kailan pa akong graduate, 1993, tapos nag-review ako year 2018, no? 2 years na ako dun sa sa Satellite Healthcare. 2018 ako nag-review. Tapos, yun, sabi ko, kaya ko ba to? Kasi parang tagal ko na nag-aral eh. Anyway, so yun, nag-review. Talagang, dedication talaga sa review. After nung review, 10 days, nag-practice ng exam. Bumayad talaga ako sa UWorld. UWorld is napakahirap ng mga exams nila. So yun, practice hanggang sa nakapasa nga ako ng board. After nang nakapasa ako ng board, imagine sabi ko doon sa boss ko, Sir, I passed the board exam. Okay, tomorrow I'm gonna send you for training na. Training na agad. So from $19, naging $35 ang sweldo ko. Imagine that. Kung gaano kalaki yan. Tapos, from $35 after, sabi niya, Grace, hindi lang $35 yan ha. After ng training mo, so sabihin na nag-training ako ng 1 month. Wala pang 1 month. Walang 1 month eh. Weeks lang. Parang weeks lang yata kasi alam ko na yung iba eh. After nun, tinaasan niya talaga agad ako, parang naging $39 yung salary ko. So yun, ginalingan ko talaga. So sa lahat talaga ng aspect ng galingan niyo. So wag kayong mag-stop. So nag-Masters of Art pagka-graduate ko ng BSN, nagdiretso ko ng local board. Tapos noon, hindi nga lang ako nag-take ng NCLEX kasi hindi ko talaga type noon para magtrabaho sa US. So ngayon, hanggat maaari pagka-graduate yung mag-take na kayo ng board exam, ng NCLEX kung kaya nyo rin lang naman. No? Para hindi na tumagal. Sana nung pamayaman na ako. So yun. So experiences ko. Ang ganda, di ba? Okay, ngayon, experience ko ngayon dito sa US. So ngayon, dito sa Satellite Health, so I started as CCHT technician. Naging RN ako, naging charge nurse, and now I am the clinical coordinator or assistant clinical manager. So yun yung journey ko ngayon dito sa So kaya kailangan gagalingan nyo sa lahat ng mga magiging work nyo. No? Bigay nyo lahat talaga yung best nyo para alam nyo yung smooth lang talaga lahat, hindi yung you're aiming for yung mataas agad na mag-start ka talaga sa mas mababa na Yeah, Okay, so ayun ang yun yung ang haba ng answer ko sa first question. Okay, next. Okay, next question. Okay. So next question, how would you define decent work in the nursing profession and why is it important? Oh yeah. Siyempre, decent work. Okay, so yung decent work, kailangan importante, it protects you and your family pag sinabing decent work. It refers to employment na syempre meron kang tawag na to, yung work na mag-generate sa'yo ng fair income. Kailangan may contract, first and foremost. May contract, alam nyo, legal yung pinapasukan nyo na work. Yung hospitals, kung ano man yan, clinic or care home. Kasi dito, sa US, meron tayong tinatawag ng mga under-the-table, di ba, Sans? Under-the-table care home. So yun, pagka sinabi under-the-table, wala kang benefits. So importante, when you apply for a decent work
you have to have yung fair rights sa work. Meron kang including yung mga job security, may insurance ka, may social protection, meron kang katulad dito sa US, di ba, Sans, meron tayong tinatawag na 401k. Yun yung employer-sponsored retirement plan. Yung mga ganon. So, yung work na it offers job security, social protection ng family, it promote equal opportunities and treatment to all employees, especially yung mga Asian. Dito tayo sa ibang bansa, katulad ko nandito ako sa ibang bansa. So, yung mga local, makikita mo iba yung treatment doon sa mga katulad nating Asian. So, kailangan kahit anong gender, kahit anong status, make sure that they will give you yung opportunity pati na to be fair. Yung ma-voice out yung express your concerns in participating sa mga decision making. So ganon. So yung human dignity nyo kailangan na andon. Hindi yung alam niyo na yung mga may racism dito, di ba? So kailangan alam nyo meron kayong tinatawag na meron tayong employee rights handbook. Meron kaming ganon. So, make sure binabasa nyo lahat yon, kung ano yung mga benefits, kung ano yung mga kailangan yung malaman sa isang work. So, yun yung para sa akin decent work. No? Huwag kayong pumayag ng mga under the table. Pag under the table, talo kayo dan. Wala kayong mga benefits. So, makukuha nyo nga yung salary nyo, pero wala kayong future benefits. Eto, katulad sa Saudi Arabia. Okay? Hindi ko sinasabing hindi decent working sa Saudi Arabia. Although may kontra kami, so may mga benefits kami, pero yung retirement wala. Sa Saudi Arabia kasi under kanila na tawag doon, may ikama kaming tinatawag. So, anong makukuha mo? Tumagal ka ng 20 years, tumagal ka ng 30 years, ang makukuha mo lang ay separation pay. Hindi ka nila insurance, libre ka doon ng hospitalization. Pero pag uwi mo ng Pilipinas at magre-retire ka na, wala kang benefits or retirement plan. So, importante yon. Do malaking bigayan nila ng salary, binibigay naman nila talaga lahat. So, yun yung para sa akin, decent work. Talagang kailangan meron kang job security. Hindi lang ikaw, family mo, lahat. Siyempre, pagka nagkaroon ka ng insurance, kasama yung family members sa insurance. Okay. So, next question po. What are some common challenges that nurses face in terms of decent work and employment in the healthcare industry? Challenges of Filipino nursing working abroad. Siyempre, unang-una dyan, language and cultural barriers. Ang hirap. Like, nung nasa Saudi Arabia ako, sabi ko nga sa inyo, local, hindi marunong mag-English, ang hirap magturo ng fundamentals of nursing. Alam niyo naman yan, di ba, yung mga step-by-step procedures, no? So, hindi sila, zero English talaga sila. Pero, nagkaroon nga ng mga English teachers din, galing from Philippines, naturuan ng mga locals. So, yun, medyo na-develop yung English nila. So, medyo nagkaintindihan na kami. No? So, yun ang number. Kahit even dito, so sa US, meron akong iba-ibang patient. I have Chinese, I have Spanish, I have locals. Okay, Chinese, so pagbibigay ng assessment, care, health teaching, education, you have to use interpreter. So, meron kang may telephone ka, may to use yung interpreters. Ang hirap kausapin ng mga Chinese. Talagang, it will take time. So, Spanish, ganun din. Kailangan mo din ng interpreter, hindi kayo magkakaintindihan. Sama na pala ng pakiramdam, hindi mo pa, alam na, yun pala yung gusto niyang, yun pala yung, may iba na pala siyang nararamdaman, o may iba siyang concerns, issues, no? Lalo na sa food, ganan, o yung mga kinakain nila, at sa medications, yung tinitake nila. So, yung mga ganon.
language barrier, yan. Discrimination. Okay? Sa some, meron tayong, minsan mga unfair treatment. Kung Pilipino ka, no, lalo na itim yung mga pasyente mo, iba yung nila sa atin. No? Parang mababa yung tingin nila sa atin as Asian. So, yung mga ganon. Ano pa? Another challenges ng nurses working abroad is lower pay. No? So, sa Philippines, sabihin na natin, okay, mababa. Pero pag nagpunta ka ng abroad, kala mo malaki na yung salary mo. Hindi. Minsan, pag kinumpare mo dun sa mga locals na naandito, mas malalaking salary nila compared dun sa atin. Pero anyway, meron na tayong mga salary grade no, na sinusunod. Tsaka may mga laws naman na nagpo-protect sa mga laborers dito para maging fair lang yung standard ng salary. So, ayun, lower pay. Ito, licensing issues. You cannot work here as a nurse without taking the NCLEX. So, nung nag-uumpisa ako, hindi nga ako makapagtrabaho as nurse, kailangan ko pa mag-take ng license. No? So, one of the challenges, di ba nga, ayoko na nga sana kasi nahirapan na ako mag-review. Anyway, so kailangan mo mag-take ng review. At, eto nung nagre-review ako yung iba naka-take 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 take, hindi pa rin nakakapasa sa Hindi sila sumusuko So meron kasi tinatawag dun sa Rachel Allen, yung 10 days mo, pag hindi mo hinayan, hindi ka nakapasa, meron silang boot camp. So you will take the review 1 month boot camp. Yun sa ibang states, nagagastos ka ng $3,000 plus. So imagine mo yung magiging mo bago ka maging nurse, di ba? Journey mo. Gagastos ka talaga. Parang mamumuhunan ka talaga dito. Ano pa? Homesickness. Yan, syempre, nandito ka abroad, yung iba, ang family nasa Pilipinas. Isa yun sa mga challenges. Pag na homesick ka na, wala na. Yung iba, umuwi na lang. No? Hindi na tinutuloy yung kung ano man yung magandang opportunity dito na aapektuhan na yung kanilang emotional ng separation sa family, gano'n. Emotional stress, gano'n. Ano pa? Challenges, heavy workloads, yan. Yeah, di ba? Lalo ngayon, Sandra, understaffing talaga kami. Imagine, sans 3 na lang yung technician ko. Yung workload, nagiging technician na ako ulit, nagiging nurse pa ako, clinical coordinator pa ako. Yun. Although, yun ang kung meron kaming issue ngayon. Saka ako nakukwento sa'yo sa amin na pinipetition nga namin yung manager namin. Anyway. So, yun. Oo. Yeah. Maganda na rin yung nag-strike ako sa pinakamababa. You know why? Napakadali na takin. Yeah. So, anytime na sabihin, Ate Grace, wala kaming technician. So, pasok ang lola mo. Beauty ko pang technician muna for today. Ganun. Ate Grace, walang nurse. Okay, pasok pang beauty ko. Nurse naman uli. So, yun. Nagiging madali. At saka yung respeto sa'yo. Kasi bilang leader nila, kahit pa paano, sinusunod nila ako. Hindi nila sinusunod yung manager. Ako sinusunod nila. Yun. Nire-respeto ka nila kasi alam mo yung trabaho alam mo lahat. So, yun lang. Heavy workloads, ano pa. Yung sa mga hospital, yung mga working long hours, pag hindi dumating yung kapalitan. Diba, yung shift mo o kapalit mo, yun ang magiging isa sa mga dire-diretso ka. Dire-diretso kang hirap nun. So sa dialysis nurse, maganda yung sa atin, di ba, Sans? Kasi 3 times a week ka lang papasok kasi 12 hours yun. So, pwedeng ikaw, bahala ka kung gusto mo pang mag-job sa ibang company. So, ako, eto yung sa akin, assistant clinical managers ako. Eto nga, ay sa pangkagandahan, talagang pinupush nila ako maging assistant clinical manager. Sabi ko, ayoko, kasi ayoko pumasok ng 5 days a week. Ang sabi sa akin, kahit 4 days lang pumasok ka, payag kami.
O, di ba? Nasa iyo yung ano nasa iyo yung upper choice. hand. At talaga, oo, sabi niya yan. So, kahit anong gawin nila sa akin, 4 times a week lang ako pumapasok bilang. Di ba? Pero, I make sure naman, hindi naman ako katulad ng iba na, kasi ang requirement is 40 hours naman. Kinukumpleto ko yun. Ayokong mandaya. Kasi yung ibang naging clinical, kaya nawala yung respeto ng ibang kasama kong mga staff ko dito sa ibang naging assistant clinical manager kasi papasok sila ng 9, uuwi na ng 2 o'clock. Nawawala yung respeto sa'yo kasi ano yun, umasok siya, anong nangyari? Wala. Parang ganon. Alam mo yung may mga tao dito, kahit sino naman, siyempre hahanapan ka ng, sumusweldo yan ng ganito kalaki pero wala pang 6 hours siya at pumapasok kung uuwi na. So, ayoko ng ganon. So, yun, kinukompleto ko pa rin yung 40 hours ko. Ay, papa. Ano pa? Ano pa bang mga challenges? Contract problems. Yan. Oo. Okay. Merong mga nag-a-apply. Ang ganda ng mga contract sa'yo pagka during interview. Bibigyan ka namin ng ganitong benefits. 100,000 plus. Pero pagdating mo doon, hindi pala. Tapos yung working condition, hindi maganda. Tapos yung mga housing, sama-sama kayo sa isang bahay na napakarami nyo, di ba? So, yun yung mga ganon. Yun yung mga contract problems. Isa sa mga challenges. Ano pa? Job insecurity. Yung risk of losing their job due to visa or employer issue. Ayun. Yung mga di ba? Minsan pagka na, katulad dito sa US, medyo nagigigpit na sa visa. Yan. Isa yan sa mga challenges na nurses working. Hindi lang naman nurses, marami na working abroad. So, nakuha niyo ba? Okay. Okay, language barrier, discrimination, lower pay, licensing issue, homesickness, heavy workloads, contract problems, yan. Yun yung mga journey difficult even though we are skilled and hardworking. Masasabi, andun pa rin yung mga challenges. Next number 4. How has the nursing profession evolved in terms of employment conditions and job satisfaction over the years? Yan, maganda tong question na to. So, balik tayo kay Florence Nightingale. Diba? So, prior to Florence Nightingale, alam nyo naman yung working condition, di ba? Alam ko, inaral nyo na to. So, before time ni Florence Nightingale, ano ba yung mga nurses? Yung mga bedside care lang. Ang nurses na di ba? Yung mga family members. So, nung time naman ni Florence Nightingale, doon na nag-umpisa yung pumasok yung hospitalization, di ba? Dahil nga siya ay nag-aral, so during those times, siya yung nag-care doon sa mga soldier. Di ba? Ang emphasis pa nga niya doon ay yung mga sanitation sa hospitals, di ba? Yun yung niya. So, after noon, doon na nag-umpisa na magkaroon na ng education ng mga nurses, di ba? So, ayan na, employment condition, better training and education na. Alam nyo na, high-tech na tayo ngayon. At hindi lang nurse ka. Kasi katulad nun, nasa Philippines ako, pag sinabi mong nurse, lahat sa'yo So, wala kaming assistant nung nasa Philippines. Nurse ka. Ikaw ang bedside, ikaw ang medications, ikaw ang charting, ikaw ang pag nag-rounds ng doktor, kailangan kasama ka din ng doktor. Wala kang assistant. No, ewan ko lang ngayon, meron na ba? Meron na ba sila orderly? Parang yung mag-aayos lang po ng mga... orderly lang. Di ba? At least may orderly na. May mga orderly. Pero hindi katulad dito sa US. Saka mga nursing diba? aid po. Functional dito Yeah, functional dito. Pag sinabi kang OR nurse ka lang. Kasi nung time namin sa Philippines nung araw, okay, halimbawa sabihin na walang pasyente sa OR. Hindi pwedeng siyempre, binabayaran kayo ng employer nyo. Hindi pwedeng nakatenga ang OR nurse. Anong gagawin? Papaakyatin kayo sa ward. Punta kayo ng ward. Mag-ward muna kayo. Yeah.
Hindi katulad ngayon, meron na, hindi ako pwede, hindi ako trained as ward nurse. I am trained as OR nurse, ER nurse lang. Ganon. So, meron ng ganon. So, talagang functional. So, katulad dito sa US, katulad ko, dialysis nurse ako. Dialysis nurse lang ako. Ganon. Tapos, may specialization na rin ngayon. Kung gusto mong magkaroon ng degree, right? So, dialysis nurse ako. Kung gusto ko pang tumaas yung degree ko, pwede ako maging certified dialysis nurse, CDN. Pag may certification ka, mas mataas ang salary mo. Or chronic kidney nurse, CNN. Yan. May ganun, may mga na tayo, ang tinatawag nating degree. Like for example, halimbawa gusto mong maging NP, yung mga nurse anesthetist. Yan. Yan, mga advanced na yan. They diagnose patient. So talagang broad ang nila, yung mga ganang. May specialization na tayo pagdating natin sa education. Safer work environment. Kasi nung araw, hindi naman ganun ka-safe. Ngayon, marami na tayong mga modern instrument, di ba? Tools na ginagamit like machines, mga upgraded na. Sa dialysis machines, yun naman, nag-evolve na siya. Katulad sa amin. Dati, ang dialyzer is reuse. Ibig sabihin, isang dialyzer, linis ka lang ng linis. Yun ang gagamitin. Pero sa isang pasyente lang yun, ha? Ngayon, ang dialyzer natin tinatapon. Pero sa Pilipinas, ganun pa rin. Yung isang dialyzer, 6 times ginagamit. Kaya ang dyan, ang mortality rate dyan ng mga dialysis patient ay mataas. Parang 2-3 years lang patayin na yung pasyente dyan. Dito sa amin sa US, 10 years buhay pa. Gusto mo na nga patayin eh. Parang gano'n. Huwag naman dito gawin. Naku, ikat natin yun. Kasi pasabay. Hindi, gano'n. So yung dialyzer namin, tapon. Lahat ng di ba, Sans? One time use lang. Pagka nag-set up ka ng machine, at umabot ka na, hindi dumating yung patient na yun. Hindi gamit yun, hindi pa yan gamit. Okay? Umabot ka na ng 5 hours, tapon mo na yon. Bago lahat yun. So yun yung mga ngayon, yung mga tawag dito? Improvement, yeah. Better training, education, safer work environment, more career options like becoming a nurse practitioner, educator, di ba? Yung mga ganon. Job satisfaction. Yan. Marami ang benefits. Diba? Katulad dito, sa US, mayroon mga 401k, insurance. Ang ganda ng mga benefits dito. Yun. Tsaka, meron kami dito mga Heroes Award nung araw. Diba, na Sans? Pwede kang i-nominate, magkakaroon ka ng pera, Heroes Award, gano'n. So, can you share some insights into the opportunities for career advancement and professional development in nursing? Sabi, kasi nursing profession offers diverse, sabi nga, and growing opportunities in terms of what? Clinical specialization. Diba? Ibig sabihin, so kung gusto mo talagang pwede kang maging OR nurse, ER nurse, yun nga, nurse anesthetist. Pagdating naman sa advanced practice role like NPs, dami. Masters, PhD, yan yung mga ganun. Pagdating naman sa leadership role, pwede kang maging managers, pwede kang maging directors of nursing, chief nurse, so etc. So yun yung mga professional development ng nursing. Ang ganda. Marami ka ng choices. Hindi katulad nung araw talaga, pag ward nurse ka lang. Wala na. So ngayon, ang dami. Tapos pagka na-adult ka na, katulad namin, dito sa dialysis, as dialysis nurse, yearly, meron kaming training, certification, etc. na pataas yung position. So hindi ka lang as charge nurse, pwede ka mamili, pwede ka maging manager. So yun, educator. Dahil ino-offer research, yan, nursing research, yan. So, ayun, yun yung mga, ang tawag dito, career advancement and professional development in nursing. Okay.
So for the next questions po, my partner Jaridine Faith Bagonok will um, be the one to ano po ask. Okay. Good morning po. For the next question po, in your experience, what strategies or skills have helped nurses secure and maintain decent employment? Okay, maintain a decent employment. Siyempre, as a dialysis nurse, so, ganun din. So, getting certified. Kailangan, yun pa yung isa kong gusto, Sans. Gusto kong mag-take pa, kasi paano maging CBN ka or CNN nurse ka. So, aside from nag-masters ako, diba? So, kailangan ko ng advance pa sa, magte-take ulit ako ng another board exam, CBN or CNN. Gusto ko yon. Yan ang mag-review pa ulit ako. Kaya, tsaka wala akong masyadong time pa ngayon. So, yon. Getting certified, knowing your craft talaga. So, mag-start ka talaga, katulad sa dialysis, yung machines, kailangan aralin mo. Tapos, yung lahat, assessment, nutritions, kahit pa sabihin na meron kaming regular dietitians, dapat alam mo yung mga health teachings, educations na ibibigay mo sa patient. Being kind and patience. Bakit? Kasi as dialysis nurse, sila pa rin yung magiging pasyente. Kahit ayaw mo na sa kanila. Yeah. Ito lang ang dito sa US, no? Diyos ko, marami kami ditong pasyente na yung mga drug dependent, yung mga ganun. So, ang hirap. Kasi, meron kasi kaming hinahabol na, okay, paano babayaran ng company? Siyempre, negosyo to, no? So, paano kami babayaran? Meron tinatawag na CMS, yung standard. Okay? So, kailangan maganda yung score ng company mo. Ano ba yan? Anong scoring ba yan? Kailangan less ang hospitalization, less mistreatment. Kailangan ng clearance ng pasyente na tawag natin mataas ang score. Bakit ka ba nagdadialysis? Siyempre, para, di ba, maganda yung result ng pasyente, health outcomes. Anemia management, ay mga dialysis patient kasi ay mga anemic yan. So, kailangan yung, maganda yung, red blood cells count, ganun. Merong parameter So, maraming factors na kailangan kang i-hit para mabayaran kami ng CMS requirement para mag-improve yung isang clinic. So, yun yung mga target namin. Kaso, ang problema nga, yung mga pasyente mo, medyo pasaway, no? Yung mga non-compliant talaga, you have to educate. Kaya wala akong magagawa kung malimit o ma-absent, gano'n. So, pumapangit yung scoring namin. Nakaka-affect yun sa score ng clinic para kami mabayaran o maano doon sa standard ng CMS. Medyo, yun yung challenge. Communicating well with patient, syempre, doctors, yan. So, kailangan maganda yung yung doctor sa iyo ay may respeto. Yung alam ng doktor na alam mo yung ginagawa mo. So, yun. Syempre, yung mga co-workers mo. Masarap yung ka-vibes mo lahat Parang, katulad namin, mahirap yung work namin, challenging talaga, di ba, pero pag ang kasama mo okay naman, masaya. At the end of the day, masaya kami. So, medyo nagkakainitan, pagka, ito yung, yung work mo, medyo, so, nagkakainitan, pero after nun, palibasa, kayo pa rin, masaya pa rin kami at the end of the day. Being on time and reliable at work. So, kailangan lagi kang
hindi nalilate maaga. Kasi, alam niyo na, call time, pag sinabing 5 a.m., nakaset up ka na. Ang hirap yung nagra-rush na pagpapasok. So, then yung magkakamali ka, nagmamadali ka, di ba, bago tayo mag-start sa dialysis, ang dami mo i-set up. No? So, yun, kailangan being on time and reliable at work, learning new skills regularly. Yan. Talagang mag-focus ka kasi yung experience mo talaga yun yung magmo-mold sa'yo para maging magaling ka. So, ayun. Tsaka pagka andyan ka na, talaga magiging magaling ka talaga bilang isang, katulad ko, dialysis nurse. Kahit nakapikit ako, alam ko na kung ano nangyayari sa pasyente. So, alam mo na yung magiging nursing care plan para sa kanila. So, managing your time well. Kasi, we're taking care of multiple patients, hindi lang isa. So, in one shift, I have 12, and then I have 4 technicians. Okay? So, yung another nurse, she has another 12 patient and 4 technicians din. Pag sabihin na natin, pag nag-break, okay, ilan ang pasyente? 24. Naka-break siya. Paano kung may isang emergency? So, kailangan alam mo yung time management mo. Kasi sa morning, ilan yan eh. Sabihin na natin, meron kang 12 na patient. Sa 12 patient, may 3 sabay-sabay kang papasok ng 5 a.m. So, kailangan ma-assess mo yan bago sila mag-start. No? Assessment muna, vital signs. Siyempre, check mo muna yung machines, medication, health teaching, etc., etc. So, you have to manage your time. No? Para hindi ka ma-overwhelm sa dami ng pasyente hawak mo in a day. No, being flexible. Kailangan flexible ka. Katulad ko, so pag kailangan ng technician at wala talaga, okay, medyo minsan naiinis din ako. Wala naman nag-call out. So, wala akong magagawa. Katulad nga ngayon sa kailangan kaya mo. Ang hirap pag hindi mo kaya yung basic hindi ka. Parang nakakulong ka lang sa isang box. Oo. So, maganda yung flexible ka. Sa oras pati. Tsaka hindi mo masabi. Katulad namin, maraming ang shortages ngayon ng nurses. Sabihin, pwede ka ipadala sa ibang clinic eh. Ngayon na nangyayari, may mga float nurse kami, travel nurse, float nurse. So, kailangan handa ka doon, flexible sa lahat ng possibilities. Oo, possibility na yun. So, yun yung anong tawag dito? Ano ba yung questions? Strategies, skills, help nurses secure and maintain decent employment. Mamahalin ka talaga ng sabihin ko nga sa inyo, for longest time, wala kaming permanent manager. Okay? So, dahil sa experience ko doon, nalaman ko na yung mga, yung ibang kailangan kong i-prioritize. Parang, naging na ako. Parang, walang nag-aano sa akin na maging manager ako doon. So, ako na yung pinaka-senior doon. So, alam ko na yung kailangan kong mga report na kailangan kong i-prioritize. So, kagabi po pasok ng manager doon, nagtataka sila bakit ang ganda ng performance ng company na yun. Hindi hindi katulad sa anemia management is very important yan sa dialysis. Bakit hindi bumababa yung score? Kasi nga, so sinasabi naman din ng mga ibang nagko-cover doon, gawa ko daw. Oo, kasi nagvo-volunteer na ako. Kahit walang kapalit na sweldo. Para lang ma-save ko yung company namin. Kasi nga walang permanent manager. Ako na yung nagvo-volunteer ko. Ano man yung, alam ko, inaaral ko rin talaga lahat. So, lahat ng nagpupunta na manager, nagko-cover, alam nila yung capacity ko. Kaya pagka may evaluation,
malaki yung rate na binibigay nila sa akin pagka, nag-increase talaga. Minsan more than, di ba, ang increase lang sa Stephen, minsan $1, $2, minsan more than pa doon. So ngayon, sumobra na yung from $19 from $19, o di ba? Naging na, gano'n, malaki na. Ayun na share. Parang hindi lang times 5 yata, Sana. Ayun. Kaya Soon. galingan nyo din talaga. Yes, kaya namin yan. Ayan, yung mga, kaya nyo yan. Yes. Ano pa? Next question. Next po, what are some of the key factors that influence job satisfaction and retention among nurses? Ayan, yung retention, yung nga pinaglalaban ko dyan sa aming company. Bakit ka ba tumatagal sa company? Bakit? Work environment. Kailangan, syempre, safe, ang work environment mo, supportive yung mga kasama mo, tsaka yung mga respect sa mga tao sa paligid mo. Yun yung bakit tumatagal ang mga nurses sa isang healthy working environment. Yeah, yung masaya kayo, gano'n. Pagka-buwisit yung manager mo, parang katulad nito nga, medyo naiinis sila. No? Ano pa? Yun nga, teamwork and leadership. Yan. Kailangan magaling talaga yung manager mo para ma-influensyahan ka nila. Ganon. Ano pa? Salary and benefits, syempre. Number one. Salary. Number one yan. Maganda yung benefits. Ano pa? Kaya isa pa, workload and staffing. Ngayon, kaya kailangan matapos na kayo nag-understaffing na kami dito. Kaya minsan, ang daming workload. Ngayong iba, katulad ko, parang na-burn out na ako. Gusto ko na mag-retire. So, gano'n. Oo. Kulang na kami ng staff So, kailangan na namin kayo. So, kailangan merong enough staff to avoid burnout. Yan. Ano pa? Yung ratio. Alam mo ba, San? Ngayon, kami, ang technician, 1:6. Huh? Kasi nga, ang dami kasi kulang nga na mga staff. So, nakaka-burnout yun. Parang yung isang, yung 3 pad, natin yun sa 2 nurse. Sa 2 technician. So, ano mangyayari? Hindi naman kaya yun ng technician. 6 ang hawak mo. Ano mangyayari? Ipapasa sa nurse yun, syempre, di ba? Lalo catheter patient. Sa nurse na yan. Ano mangyayari? Masaya pag catheter. Ano lang, assessment, medication. Ngayon, magsa-set up ka din ng machine. Magtatanggal ka din ng lahat na sa'yo. So, yun. Ano pa? Career growth and opportunities. Wow. Yan. Saya sa mga bakit tatagal ka? Kasi nga, nag-o-offer sila ng chances of promotion. Yan. Yung training, specialization, katulad na naging manager ko. Grace, mag-nurse ka na. Parang ngayon, in-offerin naman ako, Grace, ka na, assistant clinical manager. Ngayon, ang gusto naman nila, maging manager daw ako doon. Sabi ko, 2 na yung maintenance ko, ayokong maging 3. Dahil kayo, antitigas ng ulo nyo. Yan. Dadami maintenance medication. Dadami maintenance ko sa kanila. Pero, nire-respeto nila ako, kaya gustong-gusto nila ako. Kasi alam ko yung ginagawa ko Tsaka maasahan nila ako. Kaya talagang, Ate Grace, ikaw na lang manager namin. Sabi ko, naku, wag na. Ang titigas ng ulo nyo. So, yun. Ano pa? Career growth opportunity, recognition and respect. Yan, yung feeling appreciated by managers, ng co-workers, di ba? Yung mga ganun. Siyempre, minsan gusto mo din naman na pinipraise ka sa ginagawa mo. Parang nakakataas ng moral. Parang ganun. Oo, nakakataas ng moral yan. Ano pa? Life balance. Yan. Yes. Kapatid nyo, di ba? May love life, may career. Love life daw. Di ba? Katulad yan, dialysis nurse, 3 times a week ka lang. Katulad ko, 4 times a week. So, yung 3 days ko, ano na yon, pahinga na yon. Nasa sayo na ko. Diba? Balance lang.
Kasi minsan talaga minsan pag naado ka sa clinic, oh my God, gusto ko na matapos tong araw na to, mga ganun. May mga ganun kang moment eh. Gusto ko na umuwi, mahiga, manood lang ng TV. Ayun, ganun. Ano pa? Work-life balance. Job security, syempre. Kailangan stable yung company. Medyo hindi na nga sansi. Alam mo no, under US Renal na kami. Sabi nyo nga. Medyo nawala na yung mga benefit, wala na yung Heroes Award. Ganun. Tapos medyo sila, medyo makunat sila. Yun sila ngayon. Tapos, hindi sila. At saka, di ba nga sabi ko sa'yo, nabago yung, di ba, nung satellite, kasi nga palibasa, maganda yung ng satellite noon. Imagine mo yung documentation namin, spin ang gamit natin, di ba? High-tech, scan ka lang ng scan. Ngayon, nag-US Renal kami, puro pagtitipid, ang dami, manually documented ang ginagawa namin. Pasok ka ng password. Password ka ng password, grabe. So, yun. Ang hirap. Talagang manual, kasi nga, mura yun. Yung sa satellite, millions of dollars ang inubos nila sa IT doon para sa documentation. So, yun. Job security, stable employment with clear contracts and policies and procedures. Yun, dapat maganda. Ang mga policies, protocols. Ganyan. Okay. Siyempre, sabi nga, when nurses feel supported, fairly treated, and valued, they're more likely to stay in their jobs and stay satisfied. Okay, number 8. Next, are there any specific legislative changes or initiatives that you believe would improve the overall work environment and employment conditions for nurses? Oo naman, yes. So, ano ba yun? Lahat naman tayo protected by, katulad sa Pilipinas labor law, di ba yung mga ganun, Kahit dito naman sa US, may standard law para sa mga safe staffing laws, yung mga ganun. So, katulad safe staffing law, yung nurse to patient ratio limits, may ganon. Parang sa California, kailangan 1:4 lang, 1 nurse, 4 patient, yung mga ganon. No, to prevent yung overwork and burnout. Kasi pagka, ko 1:12. Although ako 1:12, meron akong 4 technicians. Ewan ko sa Philippines, paano bang, di ko alam paano yung dialysis nurse dyan. Si Jaja, kung may technician din sila, siya po ngayon. Sila din lahat. Sila lahat. Di ba, Jaja? Tamo. Nurse ang mag-set up, sila magtutusok, sila rin ang mag-a-assess, bibigay ng medication. Kaya dito na kayo sa US, punta kayo dito. Meron kang 4 na staff. Di ba? May dietitian ka pa, may social worker ka pa. Sa Philippines, ikaw lahat. Di ba? Ano pa? Legislative changes and initiative that could improve the work environment. Siyempre, better pay and benefit policies. Yan. Kailangan may ganun na they guarantee your fair wages. Yung mga hazard pay, leave pay, health coverage, dapat may mga ganun. Meron naman yon. Ano yata yan, standard na yan Dahil yata sa Philippines, di ba? May mga ganyan naman Kailangan may Tsaka yung sa yung better pay and benefits sa Philippines, meron niyang salary grading din sa Philippines. Diba, grade 1, grade magkano ang salary, hanggang sa grade 15 yata yung sa Philippines na. Protection against workplace violence. May mga ganyan din kami dito na that is mandatory to all hospital to have safety work environment. Diba? Yung mga kahit nga internet pa lang parang yung meron tayo yung sa training natin about phishing, yung pagka yung mga scammers, diba? Protected din tayo. Links may mga ganun tayo sa satellite. Ano pa, mental health support programs. Yan. Important. Importante yan. Kasi nakaka-burnout talaga
Lalo na, meron kang pasyenteng pala, yung complain, konting lang. Ay, katulad namin, ha. Diyos ko, pabango. Ayaw niya ng pabango. At may nagko-complain. Tapos, papatawag can I talk to your supervisor? Sabi ko, I'm the supervisor now. Okay, if you are the supervisor, I wanna talk to the manager. I'm also the manager. Galit sa akin. Ay, nako. Oo, yun, may mga ganun kami pa. Maraming reklamo. So, syempre, yung mga ganan, pagka ina-abuse ka na, meron namang meron kaming protection against them na mga pasaway ng mga pasyente. Yan, yung funding for education and training. So, mandatory din yan. Kailangan talaga yung isang company o yung clinic mo o yung hospital, syempre, kailangan meron silang provision para sa mga training, sa mga katulad sa di ba sa Philippines, merong nandiyan pa ba yung mga ISO certification? Opo. Di ba? Medical. Oo, yun. Kailangan may ganun sila na i-mandate nila yung mga education and training para sa mga employees. Kailangan i-renew yun, di ba? Yung mga skills training checklist. Yan, may mga ganyan. Yun yung mga yung mga legislative changes and initiative that could improve the work environment and condition for all, hindi lang naman nurses. Sa Saudi, ano ba yun? Ayan, meron ding scholarship and loan programs. Ayan, yun, maganda. So, sa atin sa satellite, diba, Sans, kung gusto mo mag-aral, diba, technician ka, gusto mo may support ang ang company namin. Binibigyan ng financial support. Tapos, libre yata yun, mababayaran mo. Parang gano'n. Basta may financial support na binibigay. You have to work for them for 2 years. Gano'n. Oo. Tapos yun nga. Nung nasa Saudi ako, ano binibigay sa amin? Hindi. Sa Saudi, ito. Sa Saudi naman, yung mga locals nila doon, yung mga nurses nila, no? Pero ito locals lang, hindi katulad namin na lang. Alam nyo ba, yung mga locals nila doon na naging nurse na, nag-graduate na ng nursing, binibigyan nila ng opportunity to mag-masters. Pipili ka kung saan country mo gusto, Europe, US, libre yun. Bayad nila. Libre yun. Bayad yun ng Saudi Arabia. So, yun. Yung mga ganun. Kailangan yung pipiliin yung dito na lang kayo mag-work sa US. But Philippines din naman Kaya lang corrupt sa atin on the corruption. Ayun lang. Ano pa? Ayan, support for union rights. Yan, may mga union, di ba? Meron na kami. Meron na kami dito. Pero, yun yung from technician and below. Nanalo sila. Pero kami, yung mga nurses and above, hindi namin sinuportahan yung union rights. Ano pa? Licensing and credentialing reform. Yan. Yung mga kailangan nga, yung mga licenses, katulad ng, sa Philippines, no? Pagka NCLEX passer ka, pwede ka mag-work abroad, ganun. So, yun. Ano pa? So, yun yung mga kailangan na, na laws, legislative laws na kailangan na alam natin bilang isang nurses working abroad. Yan. So the last question po. What advice would you give to nursing students to prepare for a successful and fulfilling career in nursing with an emphasis on decent work and employment? Yun na maganda. Take your education seriously. So kayo ngayon, meron kayong mga clinical skills, kayo, di ba, OJT training. Habang naandyan kayo, seryosohin nyo yan.
Yan. Kasi, alam nyo kasi, dito sa US, yung mga nagno-nursing, hindi katulad yan sa atin. Diba, Sans? Nag-handle Wala silang mga practical na nag-aano sa hospital na na-expose sila sa actual scenario sa hospital. Kaya maganda ang training sa atin ng mga nurses, student nurses sa Pilipinas. Kaya habang naandyan kayo sa katulad niya, kayo, OJT kayo sa OR, sa ward, no? I-ano nyo na yan. Grab. Seryosohin nyo yan. Yeah, seryosohin nyo yan. Kasi yan yung magiging foundation nyo. Pagka naging nurse kayo. Pay attention to your internship at saka yung mga on-the-job training, ganun. Kasi parang nung nag-aaral ako ng college, sa bagay, hindi nyo pa yan ma-absorb masyado, pero seryosohin na. Kasi pag naano ka na sa job mismo, pag ikaw na talaga yung nurse na nagsosolo ka, wala kang CI, doon ka talaga, naku, ito pala yun. Iba kasi pag may CI ka pa medyo confident ka kasi andyan yung CI mo, di ba? Pero pag naandun ka na sa actual, doon mo marirealize, ginawa ba namin to? Ganito pala yun. Di ba? So, kailangan talagang i-absorb mo na yung ano man yung ginagawa nyo ngayon during sa clinical skills nyo. Sa RLE nyo, di ba? Ano pa mai-advise ko? Pagka-graduate, get your license right away. Wag na yung magpapahinga ka pa ng 1 taon. Parang may plano. Diba? May lilimutan mo yan eh. So, yun. Kung may time ka pa, kung marami pera, mami mo, kung ka na ng state board, dire-diretsuhin mo na. Kung kaya mo pa, kung gusto mo mag-MA na, mag-MA ka na. No? Di ba? Dire-diretsuhin mo na. Kung kayang-kaya mo naman. Get licensed and certified. So ngayon, pag mag-work ka na, choose your employer na. Yung employer that values nurses. Wow. Sa hospital. Yeah, sa mga hospitals. Yung alam niyo naman yung magandang credibility ng mga no. Tapos pa? Siyempre, pag nurse ka na, andiyan ka na, never stop learning. Okay? Dire-diretso, dito na lang ako. Dito na ako tatanda. Katulad yung mga matatanda na diyang Pilipino nurses sa atin. Doon na lang sila hanggang sa tumanda na bedside nurse pa rin. Diba? Walang nagbago. Hindi man lang hindi nag-ambisyon na maging chief nurse o tumanda na doon na lang. Ano pa? And, syempre, know your rights. Pag naandun na kayo, yun yung mga kailangan yung i-value. No? Ano yung mga rights nyo bilang employee, benefits, ano pa. So, lahat ng mga kailangan yung mga na-discuss natin. So, yun yung mga mai-advise ko sa inyo. So, yun. Never stop learning. Tsaka, ito pa pala. Practice self-care and boundaries. Ito, wag niyong ibibigay sa pasyente nyo ang inyong mga personal phone numbers. Ay, nako. Kayo din ang hindi makakatulog. Let me kayo tatawagan. Let me kayo, tsaka bawal yun talaga. Ikaw lang ang maiinis. So, yun. Set your limit and boundaries pagdating sa pag naging nurse na kayo. So, para hindi ka rin ma-burn out. So, yun yung mga ma-i-advise ko sa inyo. Ano pa? Meron pa ba? Wala na po, last question. Diba? Sana meron kayo natutunan na. Yes. I-ano nyo na nang wag na yung mga Na-inspire po kami. Diba? Kaya, sige. Good luck sa inyo, ha? Thank you po for your time, Tita Grace. Thank you po. Thank you so much po. Bye! Thank you. Bye Bye-bye. po.